Liturya. Bahagi na dapat iniaalay sa Eucharistia ay ang tulong para sa mga mahihirap. Turo ng simbahan, binabasbasan ng Diyos ang tumutulong sa mahihirap at kanyang pinagsasabihan ang tumatalikod sa kanya. Magbigay kayo sa namamalimos sa inyo. Huwag tanggihan ang nanghihiram. Tumanggap kayo na walang bayad. Magbigay kayo na walang bayad. Kinikilala ni Jesus ang kanyang mga pinili at tinawag sa kanilang nagawa para sa mga kapuspalad. Magsitayo po ang lahat. Ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumainawang lahat. At sumainyo Sa bisang rin. ito ating isama ang mga kapatid natin sa pamagitan ng Internet TV na nasa ibang bansa. Kasama natin sila upang tayo maging karapat-dapat taos pusong pagsisihan ng mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kagawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang Panginoon maawa ka. Panginoon, kaawa mo kami. Papuri sa Diyos kay taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoon Diyos sa ari ng langit, Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idinakda mo ang lahat ng mautos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo, sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami Panginoon dapat mong sumapit sa iyong buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasaulang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, inilalahat ng aklat ng karunungan ang masamang balak ng mga masasamang tao sa mga mabubuti upang sila ay subukin at malihis sa tamang landas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos aking katulong, tagapagsanggalang ko at Panginoon. Buong galak naman akong naghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol Santiago na ang sinumang may karunungan mula sa Diyos ay hindi pamumugara ng mamasang nasa at hindi magiging sanhi ng kaguluhan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri na masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang iniahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo ay pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi,
ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa mabuting balita, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Kaya tinuruan sila ni Jesus na ang nais na mauna ay dapat na maging lingkod ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuruan niya ang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na tinanong ni Jesus ang kanyang malagad, ano ba ang pinagtatalunungan niyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli at maglingkod sa lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang ito tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Batiin po muna natin yung mga katabi natin. Good morning po. Sabihin nyo, Happy Fiesta. At ngayon po ay Fiesta ng Birhen ng Peña Francia. Viva Birhen Peña Francia. Sabay-sabay. Viva. Sabihin nyo, God's appointment. Sabay-sabay. Alam nyo, kagahapon, nagpiprepare po ako. Sabi ko, Fiesta ng Peña Francia. Usually, sabi ko, ay ano kaya, wala akong alam na istorya ng kagalingan kasi di man ako. Sino po dito mga Bicolano? Taas po kamay, tumayo po. Ayan. Ayan. Nung pong nagdasal ako kagabi, sabi ko, habang inaayos ang Birhen, nung dumating pa lang ako kahapon ng hapon, inaayos na. Sabi ko, ano kaya yung kwento tungkol sa kagalingan? Biglang may tumawag sa akin pare, ang pangalan ng pare, si Alberto. Ayan. Sabi ni Father Alberto, Merciful Love, nandito yung mga seminarista niya at nagbo-vocation campaign sila. Sabi ko, you could come, Father. Tapos, si Father ay taga-Espanya. Ayan. At yung kanyang brother-in-law, kinukwento, ay nakatira sa paanan ng bundok kung saan nandoon ang Peña Francia. At yung tatay ng brother-in-law niya ay kailangang operahan. At nagdasal sa Birhen ng Peña Francia. Ayon sa kanina po, kinuwento ni Father Alberto, nagpunta siya dito.
na namanata sa Birhen ng Peña, Francia, sapagkat ito'y galing sa Espanya, na kapag naka-recover yung tatay, di makalakad, nangako na magpipilgrimage mula doon sa paanan ng bundok, paakyat doon sa kung saan ang Birhen na tagpuan. Ayan. Nagkatotoo lahat at bilang panata, yung kanyang brother-in-law, naglakad na nakatapak 5 kilometro paakyat ng bundok ng Peña, Francia, sa Espanya. Amen. Palapakan natin biyan. Imagine niyo, wala namang, kumbaga, itong araw na ito, na hindi ko akalain dadating siya. Ayan. Bakit? Sapagkat sa araw na ito, dumarating ang Birhen sa atin, pangalawang taon na. At sa araw na ito, iniluklok natin siya sa isang lugar dito. Bakit? Para sa mga Bicolano. Sapagkat ang ating root, tayo mga Pilipino, yun ang aking karanasan sa pag-iibang bayan, na ang nagbibigay tatag sa atin ay ang ating pananampalataya. Pananampalatayang Katoliko. Amen. Palapakan natin biyan. Kaya nga po, sa araw na ito, meron kayong mga panalangin. Hindi ko po alam ang panalangin. Ako po yung nagbisyon ng isang buwan mahigit sa Amerika at sa Canada. Tingnan niyo yung mga istorya ko. Doon sa shuttle, bago ako magmisa, may lumapit sa aking babae. Sabi niya, Father, 10 years ago, dumalo po ako sa misa niyo. Ang aking pong sakit, leukemia. Ngayon po, cancer sa dugo. Ngayon po, 10 taon na. At ako'y nagsisimba ngayon para humingi pa ng panibagong lakas. Kaya makita natin sa Ebanghelyo ay makita natin ang patuloy na pagpapadala ng awa ng Diyos. Ayan, nagkataon kaya. Pagdating ko sa Montreal, doon sa pintuan ng simbahan, may bumati sa akin. Imagine nyo, bihira akong pumunta doon. Sabi ng babae sa akin, Father, 16 years ago, nung pumunta ka dito para sa healing mass, ang aking pong sakit ay dinadaya, yung pong kidney ko, di na po gumagana. At sa misa po, taimtim kong inalapit kay Jesus, yung sinabi niyo. At hiningi niya kidney. Ngayon po, 14 years na po, matapos akong mapalitan ng kidney. At ngayon po, hindi na ako nagdadialysis. Amen. Palapakan natin. Tingnan niyo kung paano kinoconnect. Sa Toronto, may isang mag-asawa na lumapit. Sabi sa akin, Father, 9 years ago, natandaan ko, sapagkat binasbas ako yung bahay niya, kalbo yung lalaki. Maawa kayo sa 2 anak. Yung pong mga anak na ngayon, college na. Buhay pa po yung lalaki. Alam niyo sakit? Extreme leukemia. Mga tao na hinihipo ng Diyos. Pinagbubuklod tayo ng Diyos. Sa araw na ito, meron kayong panalangin sa Birhen ng Peña, Francia. Katulad, hindi ang dakila ay yung magiging katulad ng isang bata. Ganon si Maria. Ang tawag sa Peña, Francia, ay ina. Sino nagdala niyan sa Bicol? Merong mga Kastila na namamanata galing sa Espanya. At meron silang anak, ang pangalan Miguel. Ang Miguel Robles de Corubias, na kamag-anak ko ata, Robles. Si Miguel ay sakitin. At ang sabi ni Miguel, pag ako naging pare, ipinapangako ko. Sabi ni Miguel Robles, kamag-anak ko, sabi niya, magpapatayo ako ng simbahan sa gilid ng ilog Pasig. Bakit? Sapagkat ang paraan ng paglalakbay ay ilog. Pero itong si Miguel na mag-aral sa UST, napadala siya sa Bicol, sa Naga, at doon na ordinahan. Kaya bilang pagtupad niya sa nangyari sa kanyang kagalingan, nagtayo siya ng isang simbahan sa parangal sa Birhen ng Peña, Francia. At ano yung unang himala? Tandaan nyo, noong unang panahon, hindi katulad ngayon, bibili kayo ng pintura, madaling
noon ay pinaghahalo-halo, mula sa mga dahon na kinatas, minsan yung mga dugo. Nung daw ginawa ang imahe ng Peña Francia para magbukang antigo, ang ginawa daw ay nagpatay ng aso, hindi ginawang asosena. Sapagkat yung dugo ng aso, ang igagawin nila na ilalagay na pangpakulay doon sa kahoy. Kawawa namang aso, pinatay ang aso para lamang sa imahen. At nang matapos na kunin ang dugo ng aso, itinapon na ang aso sa ilog ayon sa istorya. Pero makalipas, nakita nila yung aso na gumagalaw, lumalangoy, pabalik sa kanila. At yung aso ay nabuhay. Amen. Palapakan natin, Biyan. Nangyayari ba yan? Noong isang araw, napanood ko sa YouTube, mayroong isang tiga-Australia sa Sydney. Pagbaba niya sa Sydney, na-heart attack siya. Imagine yung heart attack. Dumating na ang 911. Wala na. Binigyan siya yung nilalagyan ng para 3 beses. Pag 3 beses na, tigil na. Ginawa na lang 9. Wala talaga. Isinakay ang bangkay. 45 minutes na patay. Imagine niyo. 6 minutes kang mamatay, makabuhay ka, pag nagising ka, ano mangyayari sa iyo? Brain damage ang tawag doon. Pagka nakarecover ka, in 6 minutes, kumbaga, ang brain mo apektado. Ito, 45 minutes, nagpapatotoo siya. Ang sabi niya doon sa kanyang patotoo, alam niyo kung saan siya nagpatotoo? Sa United Nations, sa General Assembly, kung saan magsasalita ang Pope. Sabi niya, I should not be here. But in 2003, Jesus came to my life. Doon daw sa Bolasya, dumating si Kristo, nabuhay siya. Chinek yung DNA niya. Sabi ng doktor, they could not explain kung paanong nawala yung sakit niya sa puso. Amen. Sa araw na ito, mga kapatid, tayo lumapit kay Jesus. At sa paglapit natin si Jesus, kasama natin si Ina. Ang tawag ng mga Bicolano, Ina. Ang ina, hindi mahihindian ng kanyang anak. Amen. Tatayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagkasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kiroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating tutulog ay, Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan, naway tunay na may pahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo. kami sa iyo. Magkaroon nawa ang lahat ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng espiritu ng gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating paggalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal Na Guro, ilapit mo kami sa iyo.
ang ating mga yumaong kaibigan na nauna sa atin. Naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Maduro, ilapit mo kami sa iyo. mga kapatid, yung kong ulo para sa panalangin gagawad ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Lalong-lalo na po, yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, nakasama natin sa pamagitan ng YouTube, Internet TV, tayo umabot sa kanila. Ilapit natin ang mga panalangin ng mga manggagawa sa ibang bansa na ngayon kasama natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayong lahat. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagyan natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po sa iyo sa araw na ito ang mga taimtim na panalangin ng lahat ng tinipon mo sa simbahang ito. Lalong-lalo na po ang mga magulang. Akayin po sila na makakailang kalang mga anak. Itinataas ko po sa iyo mga kabataan sa kanilang mga pangarap sa buhay. Ngayong araw na ito, inilalapit ko sa tulong at panalangin ng Birhen ng Peña, Francia, ang mga may sakit na narito. Hilubin mo po sila. Ibalik mo po ang nagkasala. Sa iyong kapangyarihan, maranasan namin ang iwalang hanggang awa. Sa iyo kami lumalapit at sa iyo tumutulong. Maipatong yung kanang kamay sa balikat ng katabi natin. Awitin. Alleluia. 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 Siya ay muli. Siya ay muling babalik sa atin. Alleluia. Alleluia. Upang tayo gunit, kapatid, sa araw na ito, may himalang mangyayari sa buhay mo. Yung kaliwang kamay naman, mayroon. Kung lalapit. Lumapit tayo kay Jesus. Kung lalapit sa pangalan ni Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Palapakan natin, Panginoon, awit sa pag-alap. Po, Imelda Santos, Edwin de la Cruz and family, Rayan Jonata Coponga, Mariano Maureen Mendoza, Almendras family, Claudia Alejandro, Grace Reina Herman, Maricel Onate, Mercy Mencho de la Cruz,
para sa natatanging kahilingan ni Cherilyn Soto, para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Marinel Mendoza, Charlie Lopez, si Carlo Ladagan, Antonio Almendez, III, Marilo Santos, Anselmo Jr., and Adeline Guillermo. Flower sponsor, Peralta Camiri, Rodante Esperanza Amigable, Benientes Guzman, Edwin and Baby Rojas, Jim Valerio, Crispin Daisy Ramos, Ansel YOG. Para sa maagang pagaling ni Eliseo Domicilio, Recio Gaspar Peralta. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Dionisio Angel Remedios, Luis Cedrigen Valentin, Ligaya Hilario Feliciano, Flor Cepeda, Josesinho Salvacion, Daniela Ostesiano, Romulo Edgardo Arnel, Jeffrey Teopista, Sherilyn Adoracion, Randy Arsenio, Cecilio Angel, Francisco Evelyn Plebio Abesteo, Cipriano Rosa, Jenile Alberto, Teddy Pedro, Maricel Mariano, Emiliana, Gregoria Purita, Lolita Leonardo, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Magsitayo po lahat. Amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuren niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad sa iyong laging pinakita at pagkahabag. Padaluyin mo sa amin ang walang humpay na kagandahang loob mong ito sa aming nilaan, upang sa pagkakamit namin ang pangako mong bigay, kami gawing mong kasalo sa ipagkakaloob mong kalangitan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At Taas sumayin. na Diyos sa inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapagyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y salitang katuwang mo at kapiling na ang lahat ay umiralikain. Siya'y sinugo mo para kami ay sagipin at palayain. Kaya siya'y kinalingan ang mahal na Birhen, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabayanang banal para sa iyo. Pinagtiisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang muling pagkabuhay. Kaya kay sana anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakla. Awitin natin. Umawit po tayong lahat. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Tayo pong lahat. Hosana, Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ay maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, inyabot yun sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Mawa po kayo sa amin sa buong banal na San Diyos, Sinuko. banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang Mawa hanggan, po kayo sa amin sa buong San Sinuko. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang Awa po hanggan. kayo sa amin sa buong Jesus, San Sinuko. ako po'y nananalig. nananalig sa iyo. Gayon din na matapos sa punan, nawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ibubuhos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Awa po kayo sa amin sa buong banal San na Diyos, Sinuko. banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang Awa hanggan, po kayo sa amin sa banal buong na San Diyos, Sinuko. banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang Awa po hanggan. kayo sa amin sa buong Jesus, San Sinuko. ako po'y Ako po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Ay muling ang mga ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya inalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusisino kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mga aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Tayo rin natin pagdasal ang mga minamahal na yumao, lalong-lalo na mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawan pagkinapating kaming lahat ang mga kasalo sa iyong buhay na walukas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ng apostol at lahat mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat. Bilang dati pagkakaisa, awitin lakas loob, Ama namin. Tayong lahat. Bakit tayong lahat? Tayong lahat. Ama namin, loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami
Nilig namin na kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinanamikan, ang dakilang araw papayag na aming Panginoon Kristo, sapagkat sa iyo gumula ang kariyan, kapangyarihan, kalutian, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iyo kasi ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. Bigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Meron ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Meron ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan butan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Naririto ang kordero ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Mapalad tayo na isusuko ang ating buong buhay at maglilingkod kay Jesus. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo. Maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
sa mahal na Birhen, Tatay Itay. Aba po sa Ako, Tamariang Santa Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingin mo sa amin ang mata mong mawain, at saka kung matapos sa ring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawaing maalab at matamis na Birhen. dalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo ang aming Panginoon. Maaari natin idulog ating kahilingan sa ating mahalin. Panalangin sa dakilang awa ng Poong Santo Kristo, Pumalong kay Jesus, subalit namang bubukal ng buhay, bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng away, bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang kang-awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na tumali mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako'y nananalig Banal na sa iyo. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kay sa amin at sa buong banal na sanlibutan. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kay sa amin at sa buong banal na sanlibutan. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang Maawa hanggan. po kay sa amin at sa buong sanlibutan. Jesus, ako Kami po'y nananalig sa sa iyo. Pawakas na panalangin, Ama na pagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong salita sa piging na banal, ay yung pinalakas sa iyong pinubuhay. Pangindapat mo kami ay makinabang sa buhay ng iyong anak para sa aming sarili niya at alay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo para sa gagawin ang second collection. Habang ginagawa po ang second collection, pinapaalala ko po na patuloy itong sumusuporta sa ating pangapagawain. At meron po tayong parapol. Sana po kumuha kayo ng isang ticket. Alam ko ay ito po ay may premyo cash prize. So available po ang raffle ticket natin. At malaki po ang naitutulong ng Arcasia. Pakikuha rin po ng Arcasia natin. At gayon din po pinapaalala na mula ngayon ay may 3D tayo para sa kapistahan ni Padre Pio. So inanya ko po kayo sa 23 po yung piyesta ni Padre Pio. Miyerkules po ito, 6:30 at alas 6 ng gabi. Gayon din po, pinagpipiesta rin natin si San Lorenzo Ruiz. Mula po sa 25 hanggang 27, ang Tridium sa kapistahan ni Lorenzo. At 29 po yung kapistahan na Maanghel. At pagkatapos nito, ay makita na saksiyan natin ang parangal ng mga bata mula sa Divine World sa Peña, Francia. Para sa kaalaman, ay pwede po ninyong puntahan. Nandito, naka-enshrine na po natin ang Birhen sa gilid ng ating kumbento. Sa ilalim naman po ay nailagay yung bagong stained glass yung para sa yan po ay isang pakita lang kung ano yung mangyayari doon sa mga salamin natin. Doon sa itaas at doon sa gilid. So, stained glass po yan. Kaya magiging maganda yung po itsura ng simbahan natin. Ano? So, medyo na-approve na po yung design na pinadala ko sa diocese. Kaya ipagdasal po ninyong mabilis na malagay na yung mga frame. So, mula doon sa itaas po, makita nyo stained glass ng God the Father and Holy Spirit. Sa gilid naman po ay yung mga Korean saint. Sa kabilang kanan ay ang mga Pilipinong santo. At tandaan natin na si Andrew Kim ay tumira rito noong panahon ng Kastila. Siya ay pamilya ng mga banal. So, bago po tayo magtapos, mag-ilang salita mula po sa Congregation of Merciful Love, si Brother Ezekiel, magsasalita sa atin para sa vocation campaign. Pagkatapos nito, yung mga interesado at yung mga sakristan, pupulugin para ikwento ang buhay ng paglilingkod bilang pari o hermano. God is good all the time. God is good. Purihin natin ang Panginoon. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nais ko po ipakilala ng lubos sa inyo aking sarili. Ako po si Brother Ezekiel Victoria na taga-Kaingin San Rafael, Bulacan. Na isa na pong seminarista ngayon sa isang kongregasyon po ng Sons of Merciful Love na nasa Bahay Pastol po na under po ng ating diocese.
Matatagpuan po ito sa Malipampang, San Ildefonso, Bulacan. Malapit lang po, dire-diretso lang po ng highway na nasa labas. Tapos, pagtanong nyo na lang po daw saan po doon yung bahay pastol, alam na po ng mga tao. So, narito po ako ngayon upang magbigay po ng vocation campaign sa inyo. Di na po ako magkukwento ng aking buhay. Siguro po doon na lang po sa may pintuan po ng kumbento. Narito po ako ngayon upang sabihin po sa inyo, o iniimbitahan ko po ang bawat isa sa inyo kung meron man po kayong mga kamag-anak, kaibigan, na kabataan na gustong maging pari o maging hermano. Sa darating po na October 25, sa ganap po na ikatatlo ng hapon, magkakaroon po ng searching program ang aming kongregasyon doon po sa Bahay Pastol, Malipampang, San Ildefonso, Bulacan. So hanggang kailan po ito? Ito po ay magtatagal hanggang October 28 after breakfast. So inihimo ko po yung mga kabataan, lalo na po yung mga sakristan na gusto pong maglingkod. Gusto po ialay yung kanilang buhay. Katulad po nung ating patron po na si San Andres Kim Taygon. At humihiling lang po ako ng dalawa. Dalawa lang po hinihiling ko, kamukha po ng kay Pope Francis. Una po, tulungan niyo po kaming ipabatid sa mga kabataan. Tulungan niyo po kaming ipalaganap yung aming kongregasyon sapagkat ito po'y bago pa lang po sa ating Pilipinas. Sa katunayan nga po niyan, dalawa lang po kaming nandoon. Tapos sa Digos naman po, sa Digos, Davao City, meron po kaming 7 seminarista. Under din po ng congregation po namin. By next year po, ganito po ang mangyayari. After po ng PY namin, doon na po kami sa Diocesan Seminary dito po sa Tabegue, Ginto. So, alam naman po natin na may K-12 po ngayon. Alam ko po na marahil pinaproblema po ng mga ibang kabataan kung paano po nilang matutupad yon kung may K-12. Bukas po yung congregation po namin upang tumanggap po ng mga senior high school. Subalit, hihinto po sila ng 1 taon para po sa formation year. At after po nun, sila po'y mag-aaral bilang senior high school sa eskwelahan na malapit po sa aming kongregasyon. Nais ko lang po ipabatid na yung kongregasyon po na ito ay libre. Wala pong bayad. Alam ko po na di po kapanipaniwala. Ako man hindi po naniwala dahil sa hirap po ng buhay, ni piso, mahirap po makahanap sa kalsada ngayon. Ni yung pare din po na pinuntahan ko last week, di rin po makapaniwala ng libre. Nakalimang tanong po ata sa akin, libre ba talaga? So, libre po ito, wala pong bayad. Ang kailangan lang po ng mga kabataan ay yung kanila pong personal needs. Yun lang po, at yung kanila pong sarili upang ialay po sa merciful love. Bago po kalimutan na, yung pangalawang hiling ko po, ipagdasal niyo po kami, hindi lamang po ako, kundi maging mga seminarista po natin. Hindi lamang po sa ating diocese, hindi lamang po sa Pilipinas, hindi maging sa buong mundo. At yung mga pari din po natin. At bago po kalimutan na lahat, nais ko pong pasalamatan si Reverend Father Vic Robles sa pagtanggap po sa amin dito po sa inyong parokya. Viva Mahal na Birhen ng Peña, Francia. So, pagkatapos nito, yung mga bata na interesado, high school, mag-graduate ng high school, dito po sa kumbento, kakausapin kayo, the seminarian Ezekiel. Tatayo po tayo. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas po ninyo ang kanang kamay para sa pagbabasbas na igagawad ko. Kaawaan nawa kayo ng Diyos at kabagan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nawa kayong pagpalain sa inyong hanap buhay ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Ingatan kayo ng Diyos sa lahat ng mga kapamakan, sakuna at karamdaman ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, may pupuri sa pong Salamat Viva sa Diyos. Peña, Francia! Sabay-sabay! Viva Peña, Francia. Pararangalan po ang San Peña, Francia. Ay po magdadala. Ayan.
Lapit na yung mga bata. Sige, lapit na kayo. Malabas na po yung mga camera nyo, mga picture, mga cellphone, kunan po ninyo. At gawin po natin. Ayan, parangalan natin. Ayan. Meron po available na Peña Francia sa ating souvenir shop. At babasbasan, maaari po kayo meron konting salo-salo sa ating parangalan, ang Birhen ng Peña Francia. Sige po. Viva Peña Francia! Viva Peña! Okay, parangalan.